Yo, sa mga ka-Object Lesson Sound. So, for today's video is i-address natin yung request ng ating isang follower regarding sa band setup nila sa kanilang church. So, yung tinatanong lang talaga niya is paano yung wirings natin sa amplifier and the same time kasama yung snake cable. So, ganito lang yung gagawin natin, yung total na band setup ko na lang, sir. So, itong request is request ni Sir Tito Rai. Ayan. So, Tito Rai, itong request at video na to is para sa'yo. So, let's go. Okay, so Tito Rai, ito lang muna yung sinet up natin. Yung the usual na ginagamit ko for band setup. So, hindi na natin isama yung mga speaker, Sir Rai, no? Bali, yung mga gadget lang natin. Yung snake cable, miso yung gusto mong ipakita or paano i-set up. Then, mixer. Then, yun na, yung processor amplifiers. Okay? So, sa amplifier natin, sir, dapat tatlo yan siya. Dyan, sir. Yan, nabubulol tayo eh. So, tatlo yung amplifier dapat. Pero, since kinuha ko kasi yung isa kasi pinapandemo ko. So, i-assume na lang natin mamaya. Sige, later, i-topic natin dyan, Sir Rai. Ayan, so magsimula muna tayo dito sa instrument. Okay? So, dito sa snake cable, Sir Rai, ayan, nagsimula akong tumusok sa number 11. Ayan. So, yung DI box natin is 5, Sir Rai, ha? So, 5. So, from 11 ako tumusok, nag-start. Kasi, ang design ng mixer ko kasi itong Joson Hawk 16 is nagsimula sa 11 dito sa my right side. Kasi ang setup ko, lahat ng dun is microphones and then lahat nandito is instrument. Ayan. So, nagsimula ko sa 11 hanggang 18. So, eto, from 11 tayo. So, since 5 lang yung prepare natin na DI box kasi yung basic lang. Let's say, acoustic guitar, electric guitar, electric drums, piano and drums. Ayan, parang gano'n na lang. So, basic na basic. Hindi na lang natin isama yung mga trumpet o ano man yun. Okay, yung violin. Ayun. Yung basic lang muna. Okay? So, ang ginagawa natin, sir, eto, DI box talaga importante kapag pagka-active yung instrument. So, passive DI box yung gagamitin mo, sir. Okay? So, usually, dito tutusok yung mga PL jack ng mga instrument. Kunwari, eto, acoustic guitar. So, tusok niya dito, labas dyan, tapos tusok na dito sa number 11, and then yung dulo ng snake cable na number 11, tusok mo na dito sa iyong number 11 na XLR. So, yun sir. So on so forth. Same din sa electric guitar, bass guitar, piano, and electric drums. So, ganun na yung mangyayari. PL jack, labas ng XLR, papunta dito sa snake cable, then papunta na siya sa mixer mo. Ayan, kung number 11 siya, si acoustic guitar, number 11 din dito, number 11 din dun sa ating mixer. Then, so on and so forth. Ayan. Okay? Then, sa microphone, sir, dito, sa vocals, ayan. So, lahat, di ba, lahat dito vocals. Ayan. So, nilalagyan ko ng palatandaan. So, depende na sa iyo, sir, kung ano yung mga palatandaan mo. But sa akin, nilalagyan ko ng palatandaan to. Isang yellow, or yellow-green ba yan? Then isang orange. Kasi si MCX 100 dito, MCX 150 dito. So, ganun yung setup ko lang, sir, sa akin to. Pero depende na sa iyo. Importante is, sineparate ko yung vocals at saka instrument. So, ito si MCX 100. Ayan, isang dot na yellow para sa dito. So, left channel. Tapos, yung partner naman nito is orange sa right channel. So, isang dot lang siya, sir. Ayan. Si MCX 150 ko naman is 2 dot sa left. Ayan din, sir. 2 dot. Para pag hinawakan to ni vocalist, ayan, makikita mong 2 dot. So, alam mong dyan siya located. Okay? Ayan. So, sa mixing naman, siguro sa next topic na lang natin, sir. Pero ang pinaka-rule of thumb ko talaga is dapat mas malakas yung vocals compare sa mga instrument. Para, sir, hindi na sisigaw yung vocalist natin, di ba? So, at least, si instrument is pwede mo namang palakasan or pahinaan. Si vocalist kasi is depende talaga sa singer kung kaya niyang lakasan ng mabuti or yung boses niya. So, ganun na lang yung gagawin mo. Dapat mas malakas talaga si vocals compare kay instrument. Ayan. So, yun yung rule of thumb ko sa aking mixing lang talaga, sir. Okay? Okay, proceed tayo sa ating processor amplifiers. Ayan.
So, dito sir, located ang aking PSC Plus from Mecman Audio with EMI filters. Meron siyang circuit breaker at ano siya sir, 8 channel siya dito sa likod, and then meron siyang dalawa dito sa harap. Ayan. So, lahat ng mga processor and amplifiers ko sir is nakakonect na dito sa likod ng aking PSC Plus or power controller. Ayan. So, sa channel 1 ko sir, sa channel 1 or sa outlet number 1 is nakatusok dyan si mixer number 1. So number 2 si equalizer, number 3 si crossover, number 4 si MCX 150, number 5 si MCX 100, then so on so forth si amplifier 1, 2, 3. So sa baba, ito yung CA7 ko pang subwoofer, ito yung pang monitor speaker ko, and yung isa dito is yung pang front of house ko, yung CA5 din, para sa aking apat na D10. Okay, so yung connection ko sir, yung front of house ko is magsimula akong tumusok dito sa sa main output ng aking mixer, left and right. Papunta na yan sa input ng aking equalizer na left and right. Then mag-out ako, papunta na yan sa amplifier ng aking front of house. Okay, yun yung connection ko sa aking front of house. Mixer, main out, equalizer input, then mag-out, papunta sa amplifier na pang mid-high or front of house. Sa aking subwoofer naman sir is tutusok ako dito sa aux 1 ng aking mixer. So located kasi dito yung auxiliary sir. Located kasi dito yung auxiliaries ko, 1, 2, 3, 4. So dito aux 1, naka PL siya sir, mono PL, yung mono PL, tapos nag-split siya into dual XLR. Parang naka Y splitter siya sir. So from auxiliary 1 ng aking mixer, mag-split siya to dual XLR na male. Tutusok ko dito sa aking crossover, left and right. Ayan. So, gagayahin ko lang yung settings ng aking channel 1 or channel 2 ng aking crossover. Yan. So, yung setup ko naman or settings ko dito sa aking crossover, sir, pwedeng gayahin or pwedeng depende na sa'yo. But, this time is, ito yung timplada na gusto ko. Kasi, most of the time, electric drums kasi yung gamit. Ayan. So, ito yung settings ko, sir, ha. Sa aking input gain is always ko lang talaga, nagsisimula talaga ako sa 12 o'clock. Ayan. So, kung anong settings natin sa left, yun din sa right. Okay? So, eto, channel 1, naka 0 dB lang ako dito. Sa aking frequency is naka 240 Hz ako. And then, hindi na to gagamitin kasi pang ano to, low, mid, high. Ayan. So, ang naka-top lang talaga dito sa aking crossover, sir, is subwoofer lang talaga. So, low lang yung gagamitin natin. Okay? Next is low output. Naka 0 dB lang din. Ayan. Ayan, 0 dB. Itong sa mid output, hindi na. And then, yung high output, wala nang high output. Okay? So, tanging low na ang mamanipulate lang natin dito. So, input, naka 0, 240 Hz yung aking frequency or cross point. Then, 0 dB sa aking low output. Okay? Tapos, sa likod nito, sinet ko siya as a two-way setup or two-way system. Okay? Naka two-way system. And then, naka times 1 siya. Hindi times 10, sir, ha? Ayan. So, next topic siguro, talakayin natin yung times 1, times 10. Pero naka times 1 siya. The normal setting lang talaga. Naka stereo siya. Okay? So, kung ano yung settings mo dito sa left, ganun din sa right natin. Okay? And then, after ng crossover, ayan, papunta na naman siya, mag-out naman tayo, gamitan ng XLR. Papunta na dito sa ating CA7. Ayan. So, depende sa amplifier mo, sir, ha? Pero CA7 kasi sa akin. So, inputs ng aking CA7. Naka-stereo din siya. Naka 0.77 volts. Naka-ground. Naka-pass yung kaniyang frequency. Meron kasing low pass filter, high pass filter, ganun-ganun. So, naka-pass lang siya. Bali, ano talaga, sir? Naka-default siya. Pero 0.77 volts yung settings ko dyan. Tapos, stereo. Okay? So, ganun lang yung aking setup, sir. Then, ito yung mga wireless microphone ko. So, si MCX 150. Ito, MCX 150 natin. Ayan. Ito yung pangalan niya. MCX 150. So, nakatusok siya sa mixer ko sa channel
3, and 4. Ito sa channel 1 and 2, si MCX 100. Ayan, no? MCX 100 from Mecman Audio. Okay. And then, punta tayo sa likod, sir. Ayan, medyo mahaba talaga to, sir. Pasensya na. Ayan, punta tayo dito sa likod ng aking mixer. Ayan, so pasensya na, sir, kung medyo magulo kasi tinanggal ko kasi yung amplifier. Well, anyway, ayan. So, di ba, from mixer main out. Ayan, from mixer main out papunta dito sa ating equalizer. Ayan, sir, sa input. Left, ayun, channel 1, ayun dun. Channel 1 and channel 2. Then nag-out ito, itong kulay dilaw na XLR output. Papunta siya sa aking front of house. Ayan, pagpalagay na lang natin ito yung front of house, sir. Front of house. Tapos, ito yung trick, sir, para sa aking monitor speaker. Ayan. Yung monitor speaker ko kasi, sir, yung amplifier nitong aking monitor speaker, ito. Yung amplifier niyan is nakalink lang dito sa aking front of house. So, makikita mo dyan, sir, link. Ayan. So, kunwari, sir, pagpalagay mo lang, huwag mo isipin na pang subwoofer to. Ayan. So, i-assume mo na lang, sir, ito yung pang monitor, na monitor amplifier, ito yung front of house natin. Okay? So, from equalizer output, so, in-input natin dito sa ating front of house na amplifier. Tapos, magli-link tayo another XLR cable dyan. I-link natin papunta na naman dito sa input ng ating amplifier na pang monitor speaker. Ayan. So, ang mangyayari, kung ano yung tunog ng ating front of house, siya ring magiging tunog ng ating monitor speakers. Ayan. So, damay silang dalawa kasi nakalink lang yung mga amplifier nila. Yung iba, ang ginagawa nila, yung monitor speaker nila is nakahook sa auxiliary. Pero sa akin kasi, sir, is gusto ko kasi kung ano yung tunog ng front of house, gusto ko rin yun din yung tunog ng aking monitor speaker. Kasi kung magmi-mix ako, nakikinig ako, yung speaker na napakikinggan ko is yung front of house. Kaya gusto ko kung ano yung mixing ko sa front of house, siya ring magiging tunog ng aking monitor speaker. Kaya nilink ko yung dalawang amplifier ng front of house at saka pang monitor speaker. Okay? So, goods tayo doon. So, sa subwoofer naman natin, ayan, so connected, di ba, from auxiliary ng ating mixer, papunta dito sa ating input ng ating crossover. Kung makikita mo yung kulay dilaw, ito kasi yung itsura, sir, oh. Ito yung itsura ng ating auxiliary. PL jack yung dulo nito. Tapos, nag-split siya, sir. Ayan, no? Nag-split siya. Kulay red. Di ba, blue and red. Nag-split siya into male XLR. Ayan, left and right na yan siya, sir. Ayan, andyan. Ayan, no, ayan. Left and right. So, nag-out na naman tayo. Ayan, pagkatapos nun, out tayo. Yung kulay itim na XLR. Ayan, output ng low. At saka ito din, sa right channel, output ng low. Papunta na dito sa, so ito na, sa buffer. Sa buffer na amplifier. Okay, so, tapos na tayo sa monitor, di ba? So, pagpalagay na natin, ito na yung sa buffer amplifier natin. So, input. Ganun lang. Tapos, since A7 tong aking amplifier, so nakaset ako dito ng stereo. Ayan, stereo. Wag bridge, wag parallel, stereo. Ayan, naka-stereo siya. Then, 0.77. And then, ang yung compressor niya naka-off. Naka-off. Then, yung kanyang 150 Hz low pass, naka-off lang din. So, kasi meron tayong crossover. So, doon tayo mag-manipulate ng kanyang frequency. Okay? So, dito naman sa aking mid-high na amplifier, ayan, naka-ground, naka 0.77. Ayan, lipat natin, 0.77. Naka-pass, tsaka naka-stereo. Ayun. So, yun yung settings natin, sir. So, ano pa ba? Nga pala yung aking, eto, kung baka nagtataka ka kung para saan to. Antenna to ng ating wireless microphone. So, ang ginawa ko, di ba, ito yung wireless microphone natin, yung antenna niya. So, bumili ako sa online shop ng extension wire ng pang-antenna. So, para malabas ko siya. Para hindi magiging kagaya nito, MCX 100 to, ito na sa ilalim. Ito yung antenna ng MCX 100.
So, natatago siya. So, mababawasan yung signal. But confident naman ako na malakas yung signal niya. Pero since gusto ko talagang malabas yung antenna, eto, bumili ako ng extension. Ayan. Extension na pang antenna. Labas na dito. Okay. So, medyo humaba na tayo, sir. So, ano na lang. Next na lang kung about sa wirings ng ating source of kuryente. Ayan. So, yun lang muna, sir, Tito Rai, sa ating setup na pang band setup, yung ginagawa ko. Yung sa iba din. Ayan. Yung sa akin lang kasi ito yung aking setup. So, yun. Alright, Sir Rai. Alright. So, ayun, Sir Rai, no. Hope na nakatulong ako sa'yo kahit konti. Ayan. So, kung meron ka mang mga any further question, i-message mo lang ako or mag-comment ka lang down below sa video na to. Okay, so hanggang sa susunod na mga setup ng ating mga gamit na pang band setup. Alright? Alright.